Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tayo with evidence. Ako grabe mga kabibig ang pasabog ni Senator Amy Marcos, as in super duper nakakawindang. Confirm yung mga pasabog ni Maharlika doon. Yung may video na si BBM ay, sumisinghot ng mga followers. Yung mga ganun kabiba. Nako, kompirmado at hindi ito gawa-gawa lang. Galing sa bibig ng kanyang ate, ng kanyang manang. Nanawagan pa nga si Senator Amy Marcos na, Bongbong, iwan mo na lang yung posisyon mo, magpagamot ka. At hindi lang si Bongbong Marcos mga kabibig, pati ang kanyang asawa na pinakamaganda sa balat ng lupa. Pinakamaganda daw. Si F. Eliza Marcos ay nag-wiggle-wiggle din pala kabibig. Yung mga, ganun ba? Yung, yung umiinom ng tsaa. Pulverize ba? Yun pala, simula nang nag-asawa yung dalawa, hanggang nagkaanak, hanggang nagkaroon ng posisyon, naging presidente, yun pala ang ginagawa. Naku, inamin ni Senator Amy Marcos na yung parang nagsisisi siya kung bakit siya pinakasalan ni or inaya niya si Bongbong Marcos na pakasalan si Liza Marcos. Kasi mas lalong naging lulong si BBM, si Marcos Jr. sa pulboronic history. Grabe kabibig. As in, marami ang nashock ng mga netizen. Marami ang, yung iba, hindi na yan shocking kasi alam daw ng Ilocos yan. Palagi daw absent yan si BBM sa Ilocos kasi, in fairness ha, ang sinabi ni Senator Amy Marcos ha, umagahan, tanghalian, dinner, ginawang ulam. Na grabe. At itong mag-asawa na ito ay marunong nang mag-divide. O itong party na ito sa breakfast. Next party sa lunch. Next party ng ng pulboron pang dinner. Uy, grabe. As in, shocking. And sabi ng iba, nako, yung si Amy na yan, nagpapabilib lang yan. Nagpapaawa ba? Kasi gusto niyang bumaba ang kanyang kapatid. Binulgar niya. Hindi yan totoo. Ay, sabi ng iba, AI yan. AI si Aimee na nasa INC stage. Nagsalita. Binulgar ang katotohanan. AI pa rin sa inyo. Ano ba namang klaseng utak meron kayo? Oy, magkano ba ang binayad ni Bongbong Marcos para lang maging tangahan ng mga brain cells nyo? Kaya pala sabi ni Senator Amy Marcos, nagbago na lahat sa'yo. Yung pananalita mo, yung pag-analyze mo, yung pag-solve ng mga problema ng bansa, yung pangangatawan mo, ibang-iba ka na. Yun kabibig. Ano nangyari sa Pilipinas? Sabi niba, sana Senator Amy Marcos, before sila tumakbo ni VP Sara, nagsabi ka na lang si Senator Amy Marcos, biktima din ng pambubulol ni BBM. Akala kasi ni Senator Amy Marcos na nagbago na si BBM. Opo. At ay nako, sa panahon ng eleksyon pala ng Unitim, itong si Senator Amy Marcos pala ay hindi na pinapasok sa headquarters, pinapaalis na. Yun pala, nagparty-party na pala yung mga kagrupo ni BBM. Si BP Sara, mga kabibig, parang natutulog lang na walang alam kung ano ang nangyayari. As in, grabe mga bibig. Sabi nila, ito na ang eye-opener sa lahat ng mga tulog na mga tao. Sabi nila, kakamping, kumusta na? Ano na? Sabihin nyo naman, dito lang kami, naghihintay lang, nagmamasid. Nagmamasid pa rin kayo, nalaman nyo ang ating presidente ay lolong. Diba kabibig? Kalerke, parang shocking revelation and the whole world, anako. Trending topic na naman si BBM sa Pilipinas. Whole world na yata to kabibig. Pag-uusapan naman, lalong masisira, bagsak ang ekonomiya kung ang presidente natin ay lolong sa polboron. Paano yan kabibig? Pati asawa, lolong mga kabibig. Lolong na lolong, pati asawa. Yung asawa pa nag-invite. Party. Pati mga friends ni BBM. Pati si
Lagdameo. Binanggit yan ni Senator Amy Marcos. Oy, binanggit to the max. Pati Maricel Soriano, my goodness. Artista yan ha. Binanggit ni Senator Amy Marcos na nasa listahan pala ni Digong noon. Totoo yung lumuhod si Senator Amy sa harapan ni Digong. Totoo yung sinabi ni Maharlika na lumuhod si Senator Amy sa harapan ni ni Pangulong Duterte na huwag ilabas ang pangalan ng mga celebrities, kasama pala yung kapatid niya. So, si Pangulong Duterte pala ang nasasabi ng katotohanan. Simula't simula pa. Tapos anong ginawa ni BBM? Pinakidnap, pinalagay sa ICC para hindi na magsalita-salita. Kasi tingnan nyo, sino ang unang nagbulgar tungkol sa insertion? Si Pangulong Duterte. Sino ang nagbulgar na ang budget ng Pilipinas ay hawak ng dalawang taong Saldico, Martin Romualdez, VP Sara? Ang mga Duterte, alam nyo, para sa kapakanan ng bansa ang iniisip nila, para sa taong bayan ang iniisip nila. Pero yung iba na misunderstood, na misunderstanding, na misinterpret. Ngayon, sabihin nyo, ang drug campaign ni Pangulong Bongbong Marcos is successful kumpara kay Duterte na marami ang natsugi. Successful nga kasi siya ang pinakaunang nagyup-yup. Grabe. Hindi kayo mawindang? Pati mga anak ni BBM, yumup-yup-yup din. Yup-yup ng yup-yup sila. Ito yung nagpa-trigger kay Senator Amy Marcos. Bakit? Kasi yung mga anak ni Senator Amy Marcos at iba ay niyayaya ng mga anak ni Bongbong at ni Lisa na magyup-yup sila. Dito na-trigger, dito umiyak, hindi na talaga mapipigilan ni Senator Amy Marcos. Dapat na akong magsalita. Ay na nagsalita si Senator Amy Marcos. Yung iba sabi, ay alam na namin yan, wala nang bago. Walang bago. So gusto mo, presidente mo, lulong? Mas lalo tayong hindi makalabas sa laylayan. Mas lalo tayong pagtatawanan sa buong mundo, mga kabibig. Diba? Grabe. Si Senator Amy Marcos pala ang magyayagyag ng katotohanan. Mag-asawa, mag-ina, ama, kapatid, lolong. Ano na yan? Anong gagawin nyo? Tawa lang tayo. Sabi ng iba, it's a tie kasi lolong dun yung iba. Huwag naman po kayong ganyan. Ano na yung mangyayari sa Pilipinas? Diba? So, ito ang video ni Senator Amy Marcos, ang kanyang sambulat sa sambayanan, pagsabi sa sambayanan. Ito, panoorin nyo, kabibig, ha? Mag-isip-isip din tayo, kung ano ba? Okay pa ba tayo hanggang 2028? Si VVM palaging nag-party-party. Pag may party talaga, meron talagang puting something sa lamesa nila. Diba? Ang dagat paglinis lang, yung mga security guard, hinayaan na lang daw, mag-enjoy sila. So, pag may party-party, yun, hi-hi. Tayo, party-party mga sikmurat natin kasi gutom tayo. Pero sila, party-party, happiness, cloud9, pera natin, ninanakaw na. So it means, totoo pala yung mga malitang pera. Paano yung kabibig? Ano yung reaction? Wala lang. Okay lang yung kabibig. Ako hindi ito okay. Para sa future generation natin, mga bata. Diba? Yun kabibig. Panoorin nyo ang video. Napakahirap po ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin.
Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Ito ang mga komento ng ating mga netizens. Sabi na naman yan, thank you manang, di ganun kadali. Goosebumps, Senator Army is all in. Grabe, Senator Amy Marcos, talagang nilunok niya ang kanyang pride para sa kanyang kapatid. As an ate to a younger brother, I feel for Senator Amy Marcos. We have that mother instinct to protect them no matter what, and to give them unlimited chances if possible. This has gone so big that before it's just their household problem, but now of the entire nation. President, if you still have mercy, listen and see your people. Antayin natin ang reaction ni Lacson at Soto, magsalita ba sila? Habang pinapanood ko ito, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon ni Senator Amy Marcos. Labag man sa kanyang kalooban, pero mas pinili niyang manindigan ng tama. Relate ako sa storya niya, kaya naunawaan ko siya. Ang simpatya at mahigpit na yakap sa iyo, Senator Amy Marcos. Marami ang nakaka-relate kay Senator Amy Marcos, lalo na yung mga may kapatid na adiktos. Nakaka-relate sila at ramdam nila kung gaano kahirap itong magsabi sa madaming hindi lang Pilipinas, sa worldwide to, na ilaglag mo ang kapatid mo. Ang iniisip ni Senator Amy Marcos, yung kapatid niya, yung kapakanan ng kapatid niya, kung pwede pa niyang masalo, sasaluin niya. Kung pwede pa niyang hindi maiwan sa ere, gagawin niya, malutas lang ang kanyang problema sa pangangatawan, sa health niya. At iniisip ni Senator Amy Marcos ang bayan. Kasi hindi na papunta na sa kulungan yung kabibig, papunta na tayo sa, as in super, wala na, di ba? This is a confirmation by his own sister by blood. Kailangan na niyang mag-resign ASAP. Ito pa,
Alam na natin, but it's just a confirmation sa ating lahat, direct from the kapatid niya. Ano pang hinintay ng mga pulis at mga sundalo? Ang sakit bilang kapatid na pupunta sa maling daan ang kapatid mo. Sana magbago ka na, BBM. Saludo ko kay ate mo, kahit gaano ka suwail, sobrang mahal ka niya. Senadora Amy Marcos, grabe madam, maraming salamat sa napakahirap po nito sa inyo, pero ginawa niyo po ang tama. Ito yung totoong may dugong Marcos. Si Senator Amy Marcos, gusto niyang ibangon ang kanyang pangalan, ang pangalang Marcos, pero pilit na sinisira ni BBM. Ito pa. Ito, naiiyak ako makinig kay Senator Amy Marcos. Ang bigat ng loob niya. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pighati. Ang hirap to sa kanya pero wala siyang choice. Go Senator Amy. Tama at totoo talaga ang sinasabi ni Tatay Digong. We have a weak leader. We have leader na sabog na sabog. O yun, kabibigha ang mga komento ng ating mga netizen. Actually, alam na natin yan. Halata naman kasi confirmation lang talaga ang hinihintay ng maraming tao na manggagaling mismo sa pamilya niyo, Madam Senator Amy Marcos. Parang mas gusto naming marinig na ikaw mismo ang mananawagan kay Bongbong Marcos ng resign. Mahirap din kasi sa sabihing Marcos resign, kaya Bongbong na lang, just saying my POV. Yung mga kabibi. Nakakalungkot talaga. So, ano ang iyong reaction dito? Now, I really salute yung Madam Amy. God bless you. At naintindihan na namin ang iyong punto. Virtual hug. It takes courage and a lot of humility for her to say these words. More than anything, kapatid siya at nilabas niya sa buong mundo. We are not surprised to know he is on drugs. PRRD said it long time ago, but to out by your own sister, when supposedly blood is thicker than water, I may prove us wrong. Yung kabibig, yun ang mga komento ng ating mga netizen. So ano ang inyong reaction hinggil dito? Okay lang ba sa inyo na may sabog tayong presidente hanggang 2028? Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.